Masayang umuwi si Stella sa bahay nila upang ibalita sa parents niya na rank 1 ulit siya sa class nila. Umaasa na makakatanggap siya ng kahit ang mga salitang, "I'm so proud of you, anak," o kahit ang simpleng, "Congratulations." Ngunit iba ang kanyang nadatnan. May mga kaklasing dinala ang ate niya sa kanila at dahil abala ang mga katulong, siya na muna ang inutusan na pagsilbihan ng mga ito. "Mami, rank 1 ako sa klase namin." Natutuwa niyang sabi sa ina na abala sa pakikipag-usap sa ate niya at sa mga kaibigan nito. Ang ngiti sa labi ng mami niya habang nakikipag-usap sa mga kaibigan ng ate niya. Agad nawala ng ibaling nito ang atensyon sa kanya. "Ano naman ngayon? Umalis ka nga sa harapan ko, Estela." Naaalibad-barang sabi ng mami niya, kaya malakas na tawanan ang narinig niya mula sa kanyang ate at sa mga kaibigan nito. Nayuyuko at nahihiyang umalis si Estela sa living room. Bakit ba hindi siya magawang ma-appreciate ng mga magulang niya? Naupo na lamang si Estela sa kama. Naninikip ang kanyang dibdib dahil sa sakit. Dahil sa sarili niyang magulang ay binabaliwala siya. Natulog na lamang si Estela na may sama ng loob ng araw na iyon. Simula noon, ginawa niya ang lahat upang maging pantay ang tingin ng mga magulang nila ng ate niya sa kanilang dalawa. Halos gawin niya na ang lahat para lamang mahalin din siya ng mga ito. Hanggang sa isang araw, may dumating na bisita sa kanilang bahay. Palagi siyang nasa bahay dahil tapos naman na siyang mag-aral. Ngunit ang mami niya, ayaw siyang pagtrabahuhin sa kanilang kumpanya at doon na lamang siya sa kanila. "Ito ba ang isa mo pang anak, Celine?" Tanong ng ginang sa kanyang mami. "Yes, but don't mind her dahil ang panganay ko naman ang pakakasalan ng anak niyo." Ani mami niya na may kasamang pagtawa. Kailan ba naman siya pinagmalaki nito? "Maganda rin ang anak mong ito." Malambing na sabi ng ginang at lalapitan sana siya. Kaso nga lang, pinigilan ito ng mami niya at inutusan siya na pumunta na lamang sa kanyang kwarto. Hindi niya kilala ang ginang, marahil ay kaibigan ito ng kanyang mami. Gaya ng gustong mangyari ng mami niya, pumunta si Estela sa kwarto niya. Kaso nga lang ay bumaba din siya dahil ipinatawag siya ng kanyang daddy. Nang nasa harapan na siya ng hapag, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Nandoon kasi ang ginang na bisita ng mami niya, pati na rin ang asawa nito. Maging ang ate niya ay nandun din, katabi ang isang lalaki ngayon niya lamang din nakita. Panay ang ngiti ng kanyang ate. Mukhang masayang masaya ito pero ang katabing lalaki tahimik lang. Ngunit nang magtama ang tingin nilang dalawa, nawala ang ekspresyon ng pagka-bored sa mukha nito. "I can't wait na ikasal na si Camille at Thunder," masayang sabi ng kanyang mami. Ang ate niya ay labis ang pagngiti habang ang lalaki halatang ayaw o hindi sang-ayon sa gustong mangyari. Nagsimula na ang usapan. Nalaman niyang in-arrange marriage pala ang ate niya at ang lalaki. Yun pala ang sinasabi ng mami niya na bakit pa siya pagtutuunan ng pansin kung ang ate niya naman ang pakakasalan. Itinuon na lamang ni Estela ang atensyon sa pagkain kaysa pakinggan ng usapan na ayaw niya. Kaso nga lamang, napansin niya ang kakaibang tingin ng fiancé ng ate niya, kaya nakaramdam siya ng konting pagkailang at hiniling na matapos na agad ang dinner na iyon. Nasa may garden si Estela at nakatingin sa kalangitan upang pagmasdan ng mga bituin nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. "So you like the stars?" Tinignan niya ang katabi at gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang fiancé ng ate niya kaya mabilis siyang napalayo dito. "Why? May nakakahawa ba akong sakit para layuan mo?" Natatawa nitong tanong. Bakit ito nandoon sa garden gayong nasa loob ang mga magulang na to pati na rin ang ate niya? "Fiancé ka ng ate ko." Simple niyang sagot. "Ano naman? Hindi naman ibig sabihin nun bawal na kitang kausapin." Magaling mga tuwira ng lalaki. Yun lamang ang kanyang masasabi. Papasok na sana si Estela sa loob pero nahawakan ng lalaki ang kamay niya. "Ano bang ginagawa mo? Baka may makakita sa atin." Kinakabahan niyang sabi. Baka kasi kung ano pang isipin na makakakita sa kanila. "Wala naman tayong ginagawang masama." Pilit niyang binawi dito ang kamay at laking pasasalamat ni Estela nang magtagumpay siya, kaya pumasok na siya sa loob ng bahay. "Si Thunder, nakita mo?" Tanong ng ate niya
nang makasalubong niya ito. Hindi ate, nayuyuko niyang sagot. Baka kasi kapag nagtama ang mata nila, makikita nito sa mga mata niya na nagsisinungaling siya. Sige, dun ka na sa kwarto mo. Mamaya pa ang alis ng mga bisita. Pinababa ka lang naman dahil dapat ay kumpleto. Masungit na wika ng kanyang ate. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Stella. Samantala si Thunder, mas gusto pang makipag-usap sa mga halaman kaysa makipagplastikan sa pakakasalan niya. Nandito ka lang pala, ngiting wika ni Camille. Sa totoo lang, wala siyang amor sa babae dahil sa nakikita niya, hindi maganda ang ugali nito. Pakisabi na lang sa parents ko na umalis na ako. Aniya at iniwan na lang basta ang babae. Tinawag pa siya nito ngunit hindi niya na lamang pinansin at binaliwala niya na lamang iyon. Bagsak ang balikat na bumalik sa loob si Camille. Nakita mo ba siya, iha? Tanong ng mami ni Thunder kay Camille. Umalis na lang po siya bigla. Ani Camille sa malungkot na tinig. Ang batang yun talaga. Ginagawa na lang basta kung anong gusto niya. Naiiling na sabi ng ginang patungkol sa anak nito. It's okay po, naiintindihan ko. Ngumiti pa ito't nagbait-baitan. Ilang sandali pa, nagpaalam na ang pamilyang Peralta. Ma'am, sa tingin ko nakapag-usap sila ni Stella. Ungot ni Camille sa ina nito. Sigurado ka ba dyan? I'm super sure, ma'am. Baka may sinabi ang babaeng yun sa mapapangasawa ko. Maya-maya pa, sumingit sa usapan ng daddy nito. Bakit naman yun gagawin ng kapatid mo, Camille? Dad, it's so obvious. Panira lagi ang babaeng yun. Kapag dinadala ko noon ng mga kaibigan ko dito, ay mga achievements niya naman ang binibida niya. Masyadong kulang sa pansin. Umirap pa si Camille. Tama naman si Camille, Han. Segunda pa ng mami nito. Hindi tayo sigurado. At huwag niyong masyadong pag-initan ng isa. Mamaya yun pa ang maging dahilan upang hindi pa kasalan si Camille ni Thunder. Tanging pagtango na lang ang naging tugon ng mag-ina. Pero naiinis talaga si Camille na baka mas una pang ang nakausap ni Stella ang kanyang fiancé. Tinanghali ng gising si Stella. Wala namang magagalit sa kanya dahil maagang umalis ang kanyang mga kasama at iniwan na lang siya dahil nga pambahay lang siya at walang trabaho na tinatanggap niya na lang dahil yun ang gusto nila. Magandang umaga, iha. Bati sa kanya ng mayordoma nila sa mansyon. Magandang umaga din po. Ani at kakain na sana nang biglang dumating ang mami niya upang siya ay kausapin. Inutusan din ito ang mayordoma na iwan na muna silang dalawa. May sinabi ka ba sa mapapangasawa ng ate mo? Galit nitong tanong. Mami, wala po. Simple niyang sagot dito. Sigurado ka? Baka mamaya sinisiraan mo na yung ate mo. Hindi ko po magagawa yun. Pagtatanggol niya sa sarili. Siguraduhin mo lang. Anito at siya iniwan. Pagdating talaga sa ate Camille niya, malaki ang pakialam nito. Mag-isang kumain si Stella ng umagang iyon. Sanay naman na siya dahil kahit may mga kasama siya sa bahay ay parang mag-isa pa rin siya. Siya na din ang nagligpit ng kanyang pinagkainan. Ayaw niya nang umasa pa sa mga maid dahil marami ding ginagawa ang mga ito. Matapos iyon, bumalik din si Stella sa kanyang silid. Ngunit napababa din agad dahil may naghahanap daw sa kanya na agad niya namang hinarap. Wala dito si ate. Aniya kay Thunder. Ito pala ang naghahanap sa kanya. Babalik na sana siya sa kanyang silid pero napatigil siya dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi naman ang ate mo yung ipinunta ko dito. Kung iniisip nito na nakikipagbiruan siya ay nagkakamali ito. Pasensya na pero may kailangan pa akong gawin. Simple niyang sabi sa lalaki. Gusto kong mas makilala pa ang ate mo bago ako magpakasal sa kanya. Karapatan ko naman siguro yun, di ba? Saad naman ni Thunder. Bakit hindi mo na lang siya puntahan at alamin mo ng ikaw mismo? Kapatid mo siya kaya ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Magaling talaga ito at ayaw patalo. Kaya halos maubusan na siya ng sasabihin. Hindi nila nagustuhan ng bigla mo na lang pag-alis kagabi. Ano naman? Ano naman? Sinisisi nila ako na baka may sinabi daw ako sa'yo. Naiinis niyang sabi kay Thunder na napapangiti lang. Tapos ka na? Wala ka ng reklamo? Hindi ka pa ba aalis? Baka mamaya magsumbong pa yung katulong dito sa ate ko't magselos.
I don't care, Estela. At sa tingin ko, mas nag-e-enjoy ako nakausap ka. Patuloy pa sana siyang guguluhin ng lalaki. Kaso nga lang, may tumawag sa cellphone nito. Kaya wala nang choice ang lalaki kundi iwan at lubayan siya. I'll go ahead. Pero hindi pa ito ang huling pagpunta ko dahil sa'yo. Ang sinabi ng lalaki ay nagdulot ng takot sa kanya. Baka dahil doon, mas lalong magalit ang mami niya sa kanya pati na rin ang kanyang ate. Bakit kasi maloko ang fiancé ng kanyang ate? May galit ba ito sa kanya at gusto siyang pag-initan ng kanyang pamilya? Natutuwa si Thunder sa kapatid ng pakakasalan niya. Mas maganda pa nga itong kausap kaysa kay Camille, pero iwas ito sa kanya. Baka daw kasi magselos ang ate nito. Ngunit pansin niya na lamang na bakit nag-iisa si Estela sa bahay. Hindi ba ito nababagot doon? Yun ang tanong na bumabagabag sa isip ni Thunder habang siya ay kausap ng isa sa mga business partners nila kaya wala siya sa focus. Nakipagkamay na lamang siya dito. Mabuti na nga lang at kahit papaano ay may naintindihan pa siya. Aalis na sana siya sa opisina nang biglang dumating si Camille na may 2 pagkain. Lunch na nga pala. Lunch! May ngiti sa labi nitong sabi at itinaas pa ang dala nitong paper bag upang ipakita talaga sa kanya. Sa totoo lang ay mas gusto niya ang lutong bahay kaysa fast food kaya kawawa pala siya kung magiging mag-asawa sila dahil puro fast food pa ang kanyang kakainin. I don't like fast food. Aniya na ikinalungkot ng mukha ng babae. Then, ibibigay ko na lamang ito sa mga empleyado mo. Ipagluluto kita. Ani Camille at may ngiti pa sa labi. Bakit ito'y mukhang masayahin samantala ang kapatid nito malungkot at parang walang kulay ang buhay? Sa tingin ko hindi ka marunong magluto. I'll go now. Aniya at nilagpasan si Camille na hinabol siya. Iniwan na nga nito ang kaninang dala sa kanyang opisina. Wait, gusto ko na maging malapit tayo sa isa't isa dahil ikakasal na tayo. Kaya ako nga ito ginagawa Na hindi naman niya sinabi sa babae na gawin yun. Wala akong sinabi na gawin mo ito. And besides, hindi naman porke fiancé na kita o ikaw ang aking pakakasalan, itatrato na kita ng maayos. Pagiging straight to the point niya na marahil nasaktan si Camille sa sinabi niya kaya hindi siya nagawang sundan. Nakakatuwa nga iyon upang tigilan na siya nito. Malungkot na tinungo ni Camille ang mami niya at nagsumbong kung ano ang mga sinabi ni Thunder sa kanya. Pero ang payo sa kanya ng ina, tiisin niya na lamang ang lahat at hindi magtatagal, lalambot din ito sa kanya. At isa pa, kailangan talaga daw siyang pakasalan ng lalaki upang matuwa dito ang mga magulang. Habang si Estela ay naisip na lamang na mag-paint sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya na ang lalaking iyon ang kanyang pinaint. Marahil ay dahil sa inis niya dito dahil pakiramdam niya pinapahamak siya nito. Natigil lamang si Estela sa ginagawa dahil may kumatok sa pintuan. Agad niyang itinalikod ang ginagawa niya. Merienda iha. Tanong ni Manang na may dalang merienda para sa kanya. Salamat po, aniya at ngumiti sa mayordoma. Iha? Tanong ko lang naman at hindi ako nakikialam. Pero sigurado ka ba na pumapayag ka na lang sa gusto ng magulang mo na dito ka na lamang? Ayaw mo bang magtrabaho? May kumpanya naman kayo. Matalino ka naman at alam ko rin na kaya mo makatulong doon. Ayos lang po sa akin, Manang. O sige na, pwede ko bang makita ang ipinipinta mo? Nang hindi siya agad makasagot, mahinang natawa na lamang ang mayordoma. Ayos lang naman kung hindi pwede. Alam ko naman na maganda yan. Napangiti na lamang siya dahil sa natanggap na papuri mula dito. Matapos umalis ni Manang sa kanyang silid, itinuloy niya ang ginagawa niya. Oo nga't mayroong hindi magandang ugali ang lalaking yun, pero hindi niya maikakaila sa sarili ang taglay nitong kagwapuhan. Laking pasasalamat ni Estela nang sa 2 araw na lumipas at nagdaan, hindi na pumunta pa sa kanila si Thunder nang dahil sa kanya. Ang pamilya niya ay abala din sa kumpanya kaya siya pa rin ang naiiwan. Ibinubuhos niya na lamang ang oras sa simpleng pagtulong sa mga gawaing bahay. Hanggang sa tawagin siya ni Manang sa kanyang silid at sinabing mayroon siyang panauhin. Sino po, Manang? Kanyang tanong dito. Ang mapapangasawa ng ate mo, iha.
Anito, kaya mabilis siyang napatigil sa ginagawang pagpinta. Sabihin niyo po na wala ako. Hindi niya gustong pagsinungalingin ng matanda, ngunit kailangan para rin iyon sa ikabubuti ng lahat. Nakahinga naman ng maluwag si Stella dahil hindi na bumalik pa si Manang sa kanyang silid. Ibig sabihin ay walang naging problema. Ngunit halos atakihin siya sa puso dahil tinungo ni Thunder ang silid niya na hindi niya alam kung paano nito nalaman. Anong ginagawa mo dito? Natataranta niyang tanong sa lalaki. Baka mamaya kung sino pang makakita. Ayaw mo kong harapin kaya ikaw na ang pinuntahan ko dito. Simpleng sagot ng lalaki na parang biro lamang dito. Umalis ka na. Pagtataboy niya dito, ngunit ayaw talagang papigil kaya tinignan pa kung ano ang kanyang ipinipinta. Huli na para itago niya iyon dahil nakita na rin ito. Ako yan ah. Napapangiti nitong sabi. Hindi ikaw to. Talaga lang ha? Ibig sabihin, may nakilala ka ng kamukha ko ganun ba? Nang wala siyang maisagot, mas lalong lumawak ang ngiti ni Thunder. Bakit ba hindi ka mag-focus sa ate ko? Siya naman ang pakakasalan mo. Ikaw ang gusto kong pag-alayan ng atensyon ko. At sadyang makapal talaga ang mukha ng lalaki dahil nagawa pang umupo sa kanyang kama. Nahiga din ito doon. Hoy, bumangon ka nga dyan. Inis niyang utos dito. Shh, I need to rest. Masyadong madaming pinagawa ang dad ko sa akin sa 2 araw na iyon na hindi ako nakapunta dito. Pangangatwiran naman ni Thunder sa kanya. Nawala na siya ng lakas makipagtalo pero napuno siya ng takot sa mga oras na yun. Baka kasi biglang dumating ang kanyang mami o ate. Nang mapansin ni Thunder na walang imik si Stella ay bumangon siya. Hey, are you okay? Alala niyang tanong sa dalaga. Umalis ka na lang kasi. Naiiyak na nitong sabi na hindi niya alam kung ano ba ang dahilan. Pwede rin naman na baka sa sobrang inis sa kanya ay naiyak na. Pero sa tingin niya, hindi iyon ang dahilan. Sinasaktan ka ba ng pamilya mo? Hindi niya alam kung anong pumasok sa kukote niya na naitanong niya iyon sa dalaga na mabilis na nag-angat ng tingin upang sagutin ang tanong niya. Hindi nila ako sinasaktan pero umalis ka na tantanan mo na ako dahil ang ate ko yung pakakasalan mo kaya siya ang guluhin mo. Ang nakuha niyang tugon mula kay Stella na mabilis na nagpahid ng mga luha nito ngunit hindi siya kumbinsido doon. May itinatago ito't yun ang kailangan niyang malaman. Aalis na ako, just relax. Aniya sa dalaga at sinubukan itong hawakan ngunit lumayo ito sa kanya. Don't worry, wala namang makakaalam ng mga ginagawa kong to na pakikipag-usap sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Tsaka niya iniwan si Stella. Sa nakikita niya ay kung si Camille punong-puno ng pagmamahal galing sa magulang ay kabaliktaran naman si Stella. Hindi inaasahan ni Thunder na pupuntahan siya ng mami niya sa opisina upang kausapin lang tungkol sa walang kwentang bagay. Bakit hindi ka magbigay ng time para kay Camille? Para naman mas makilala pa ninyo ang isa't isa. Wika ng kanyang mami. Ma'am, kayo lang ang may gusto sa arranged marriage na to at pinagbibigyan ko lang kayo dahil sa banta nyo ni Dad na kukunin nyo ang lahat ng meron sa akin kapag hindi ko pa kayo nabigyan ng apo. I will be honest, but I don't like that girl. Ewan ko nga sa inyo ni Dad kung bakit naging kaibigan nyo agad ang mga magulang nun. Prangkang sabi ni Thunder. Thunder, wag mo namang pagsalitaan ng ganyan yung mga tao. Ngunit naging bingi si Thunder at hindi na pinakinggan ang mga sinabi pa ng ginang. Pasok sa isang tenga tapos labas na naman sa isa. Hanggang sa napagod na ang kanyang ina sa kakatalak sa kanya't kusa na itong umalis. Pero napag-isip-isip ni Thunder na baka nga dapat ay maging close sila ni Camille upang malaman niya ang gusto niyang malaman at yun ay ang tungkol kay Stella. Pumunta si Thunder sa kumpanya ng mga Zaragoza at hinanap dun si Camille. Nakakatuwa lang isipin na ito ay may posisyon at trabaho doon samantalang si Stella ay wala at nasa bahay lamang nagpipinta. Hindi niya naman maikakailang maganda ito magpinta, lalo na ang ipininta nito na nakakasigurado siyang siya yun. I'm sorry for what I've said last time. Sadyang mainit lang yung ulo ko nun kaya lahat ay napagbubuntunan ko. Aniya kay Camille na agad namang napangiti. Mas gusto pa niyang makita ang ngiti ni Stella kaysa ang ngiti nito pero kailangan niya kasing makipagplastikan sa babae. I understand. Anito at inaya siyang umalis dun.
Tinanong siya ng babae kung saan niya gustong pumunta. Ang sabi niya ay sa bahay na lamang ng mga ito upang makita niya rin si Stella. Pakitawag si Stella, utos ni Camille sa isa sa mga katulong. Bakit mo pinatawag ang kapatid mo? Kunwari ay taka niyang tanong sa babae. Wala naman masyadong ginagawa yun. Simple nitong sagot. Mabilis namang sumulpot si Stella na napaawang pa ang labi nito nang siya ay makita. Bakit ate? Tanong nito sa kapatid. Pagsilbihan mo kami ni Thunder. Abala ang ibang mga katulong. Utos nito na parang hindi kapatid ang inuutusan. Sige ate. Kukuha na siguro si Stella ng makakain nila dahil meriendahan na pero pinatigil niya ito. Kung kapatid mo ang mag-aasikaso sa atin, ay mas maganda kung sa labas na lamang tayo. Aniya kay Camille na mukha namang naapektuhan sa kanyang sinabi. No, it's okay. Sanay na si Stella sa ganito. Right, Stella? Tanong pa nito sa kapatid na tumango lamang. Maya-maya pa'y iniwan na muna siya ni Camille para mag-usap ang magkapatid. Iba talaga ang trato kay Stella. Ngunit bakit? Nang nasa may kusina na sila, kinausap si Stella ng ate Camille niya. Ikaw umayos ka ha? Huwag kang gagawa ng kapalpakan. Nakakahiya sa mapapangasawa ko. Gigil nitong sabi sa kanya. Oo ate, napairap na lamang ito bago siya iwan. Ipinaghanda niya ng merienda si Thunder at ang ate niya na naabutan niyang sweet na nag-uusap nang dalhin niya ang merienda ng mga ito. Siguro nga, pinagtitripan lamang siya ng lalaki pero gusto talaga nito ang kanyang ate. Baka nga gusto rin naman ni Thunder na makasal sa ate niya. Sadyang pinagtitripan lang siya. Yun ang nasa isip ni Stella. Habang pinapanood ang dalawang nagkukwentuhan mula sa malayo, may kung ano sa kanyang dibdib. Mas magaling talaga sa kanya ang ate. Mas nakukuha talaga nito ang atensyon ng ibang tao at mas bilib dito ang nasa paligid nila. Maya-maya pa, muli siya nitong tinawag dahil kulang pa ang juice na dinala niya dito at gusto pa ng kanyang ate. Medyo nahirapan si Stella na humanap ng stock ng juice. Ubos na kasi ang nasa lalagyan kaya siya'y natagalan. Sinundan naman siya ng ate niya sa may kusina. Bakit ang tagal mo? Inis nitong tanong. Hinahanap ko kasi yung stock ng juice ate. Naubos na kasi yung nasa lalagyan. Aniya sa kanyang ate Camille na akala niya maiintindihan siya pero hinila nito ang kanyang buhok. Ang sabihin mo, papansin ka lang talaga dahil may bisita ako. Ano, naiinggit? Kasi sa'yo walang pumapansin? Hindi pa talaga sapat ang pananakit nito ng pisikal, pati sa emosyonal, gusto siyang saktan. Hindi ate. Habang binabawi ang buhok sa kapatid na kalaunan, binitiwan din naman ito. Diyan ka na nga, hinihintay na ako ng fiancé ko. Pinagdiinan pa talaga nito ang salitang fiancé na parang may balak siyang agawin ng fiancé nito kahit wala naman talaga. Naiinis si Thunder sa pagiging palautos ni Camille kay Stella. Ngunit kailangan niyang magpanggap para malaman niya ang gusto niyang malaman dahil kung hindi niya gagawin yun, mabibisto siya kaagad. Bumalik si Camille na walang dalang juice at wala din si Stella. Panay ang kwento ni Camille sa kanya pero sa paglabas ni Stella siya nakapokus galing sa kusina. Nakita niyang gulo-gulo ang buhok ni Stella na hindi niya alam kung bakit nagkaganon. Mabuti na lang talaga't hindi halata na nakatuon ang atensyon niya kay Stella at hindi iyon napansin ni Camille. Matapos ang merienda ay nagpaalam siya kay Camille na kailangan niya nang umalis. Humalik pa nga ito sa kanyang pisngit kalaunan noong nasa labas na siya ng bahay. Pinunasan niya rin naman dahil sa totoo lang, hindi niya nagustuhan ang ginawang paghalik ng babae sa pisngi niya. At malaki ang hinala niya na may ginawa si Camille kaya nagkaganon ang buhok ng kapatid. Ate, nauutal na sabi ni Stella nang pumasok sa silid niya ang kanyang ate. Mabuti na lang talaga't hindi siya nagpipinta kaya hindi nito makikita na si Thunder ang kanyang ipinipinta. Alam mo naman siguro Stella kung paano ako magalit. Wala ka naman sigurong balak na agawin sa akin ng fiancé ko. At isa pa, hindi ka rin naman nun magugustuhan. Mahinang tumawa ang kanyang ate. Wala akong balak na gawin ang sinasabi mo ate. Mabuti naman kung ganon. Mabuti pa, dito ka nalang lagi sa kwarto mo. O kaya minsan, bumaba ka upang tumulong sa mga katulong. Yun lang naman ang silbi mo. Tsaka siya nito mabilis na iniwan. Napaupo na lamang si Stella sa kanyang kama. Tsaka siya tumayo
Para humarap sa salamin, inayos niya ang buhok na kanina ay hinila ng nakakatandang kapatid. Mapait na lamang siyang napangiti. Samantala si Thunder ay nag-iisip ng paraan kung paano siya maisasama at mailalabas ng bahay. Nagdidilig si Stella sa labas ng bahay nila nang may tumawag sa kanya. Paglingon sa kanyang likuran, si Thunder pala na hindi niya lamang pinansin. Tiyak na pagtitiripan lamang siya ng lalaki at gusto lamang siyang guluhin sa ginagawa niya. May iba ka pa palang hilig bukod sa ipinta ang mukha ko. Napatigil siya sa ginagawa niya. Ano naman kung ipininta niya ang mukha nito? Wala naman yung ibig sabihin. Nasa kumpanya si ate, kaya wag mo kong guluhin dito at puntahan mo na lang siya. Aniya sa lalaki at papasok na sa loob pero nahabol siya nito at naharangan ng kanyang daraanan. Ano ba? Paraanin mo nga ako? Inis niyang sabi sa lalaki. Bakit hindi mo yan gamitin? Gamitin ang alin? Kunot ang noo niyang tanong. Yang tapang mo. Gamitin mo sa kanila, wag lang sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagkakaila niya, kahit na alam niya naman na baka ang tinutukoy nito ay ang kanyang pamilya kasi nakita nito kung paano na lamang siya maging sunod-sunuran sa kanyang ate. You know what I'm saying, Stella? Ayaw talaga siyang tigilan ng lalaki. Patuloy na hinaharangan ng kanyang daraanan. Kung gusto mo kong pagtripan, tigilan mo na. Wala akong balak na sakyan ng trip mo. Halata naman na gusto mo ring magpakasal kay ate at trip mo lang talaga akong inisin. Aniya sa lalaki kaya sumilay ang nakakalokong ngiti nito sa labi. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang ate mo yung pinagtitripan ko? Hindi pa ako sira para pakasalan ng isang babae na katulad niya. Kung paano ka na nga lamang niya tratuhin bilang isang kapatid ay sapat ng dahilan para ayawan ko siya. Nakaramdam siya ng inis kahit naman ginaganon-ganon lang siya ng ate niya. Mahal niya ito at ayaw niya itong masaktan. Anong karapatan mo na gawin yun kay Ate Camille? Galit niyang tanong sa lalaki. Let's just say na ginaganti lang kita dahil sinasaktan ka nila. Pamilya ko sila, hindi nila ako sinasaktan. Pagmama ang maangan niya. Hindi niya nga magawang tumingin sa mata ng lalaki dahil mahahalata nito na siya ay nagsisinungaling lang. Sige, sabi mo pero hindi mo ko mapapaniwala. By the way, I'm here para ilabas ka sa bahay na to na mukhang kinasasadlakan mo na. Ayoko. Simple niyang sabi. Hindi ko naman hinihingi ang permiso mo. Anito at kinuha sa kanya ang pandilig para ilapag iyon sa isang tabi bago siya nito hinila patungo sa sasakyan. Ano ba, bitiwan mo nga ako? Tinapik-tapik niya ang kamay nito na hawak-hawak siya. Ngunit hindi iyon sapat hanggang sa naisakay na siya ni Thunder sa sasakyan. San mo ko dadalhin? Baka hanapin nila ako. Hysterical niyang sabi. Walang maghahanap sa'yo. Lagi nga silang wala. Natahimik siya sa sinabi ng lalaki. Mabilis naman itong napansin yun at nagpaliwanag agad tungkol sa sinabi. I didn't mean to hurt your feelings, pero sinasabi ko lang kung anong nakikita ko. Anito bago pinaandar ang sasakyan. Sa totoo lang, gusto niya talagang lumabas paminsan-minsan. Ngunit wala naman siyang makakasama kaya hindi niya alam kung dapat nga ba siyang magpasalamat kay Thunder dahil pansamantala muna niyang maiiwan ang malungkot na tahanan kung saan siya at ang mga katulong lang ang kanyang kasama. Nakaupo si Stella sa isang bench nang abutan siya ni Thunder ng ice cream. Wala akong dalang pera, babayaran ko na lang mamaya. Aniya sa lalaki. Pinababayaran ko ba? Masungit na saad ng lalaki bago ito tumabi sa kanya. Are you sure na kapamilya ka nila? Tanong sa kanya ni Thunder kaya napatigil siya sa pagkain ng ice cream. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayaw niya talaga na may nakakaalam ng problema niya sa pamilya. Gusto na lamang niyang itago iyon. Oh, come on Stella. Iba ang trato ng magulang mo sa'yo at kay Camille. Lalo na ang trato ni Camille sa'yo. Ngayon pa lang ako nakakita ng ate na ganoon tratuhin ng kapatid. Naiiling na sabi ni Thunder. Wala kang karapatan na pakailaman na ng pamilya namin. Really? Meron, dahil gusto ko na malaman kung anong klaseng pamilyang mayroon ng babaeng ipapakasal sa akin. At sa nakikita ko kinakawawa ka nila. Napatayo si Stella. Bakit ka ba nakikialam? Kahit naman ganun sila sa akin ay pamilya ko sila. Tumayo din si Thunder at pumantay sa kanya.
Dahil nakikita ko na mali. Mali ang ginagawa nila sa'yo. Pamilya ka din nila. Kaya mali ang ganoong pagtrato. Kung ikaw ay nakakayanan, ay may mga tao na naaawat maawa sa'yo dahil sa nakikita nila. Mahina siyang napatawa. So naawa ka sa'kin ganun ba? Akala niya basta lamang na oo si Thunder, ngunit hindi. No, concern ako sa'yo. Tsaka ito muling naupo at pinagmasdan ng mga batang naglalaro. Nasa isang park sila. Hindi mo kailangan na maawa man o maging concern sa akin. Aniya sa lalaki at muli ding naupo sa bench. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kong maging concern sa'yo? May magagawa ka ba? Tsaka niya lang napansin na naubos na pala nito ang ice cream. Wala pero tigilan mo. Tinignan siya ng lalaki. Bahagya siyang kinabahan nang makita na sa labi niya ito nakatingin. Sana naman wala itong balak na halikan siya. Hanggang sa kumuha ito ng panyo sa bulsa upang punasan ng amos sa mukha niya. Para kang batang kumain ng ice cream. Napapangiti nitong sabit na pailing-iling na din. Matapos saglit na mag-unwind sa park, nagpahatid na siya kay Thunder. Mabuti na nga lang at hindi na ito nagmatigas pa at sumunod sa gusto niya na umuwi na. Salamat. Yun lang ang nasabi niya sa lalaki at nagpaalam dito. Lingid sa kaalaman ni Stella na pumasok si Thunder sa loob at nakausap pa nito ang mayordoma. Pagpasensyahan mo na iho kung lalabas na ako ay nakikialam, pero alam mo naman siguro na si Camille at hindi si Stella ang iyong pakakasalan. Sa ginagawa mo, mas lalo lamang siyang pag-iinitan ng pamilya niya. Sana ay alam mo yun. Maayos na pakikipag-usap kay Thunder ng mayordoma. Alam ko ho yun. Hindi ko rin po hahayaan na masaktan pa ulit nila si Stella. Aniya sa matanda na napaawang na lamang ang labi, pero nang makabawi ay hinabol si Thunder para sa isang tanong. Si Stella ba ang iyong nagugustuhan at hindi si Camille? Walang naibigay na sagot si Thunder sa matanda, ngunit alam niya sa sarili niya ang sagot. Sa dahilan pa lamang na lagi niyang pagpunta doon ay alam na niya. Hindi na mawala sa isip ni Stella ang naging pag-uusap nila ni Thunder at ang pag-amin nito na concern sa kanya. Sa tingin niya ay magaling makiramdam sa paligid ang lalaki dahil ganoon kabilis nito napansin ang mga bagay na iyon. Why are you smiling like an idiot? Inis na tanong sa kanya ng ate. Pinapatulong siya ng ate niya sa pag-aayos ng mga oras na yun dahil may darating daw na sasabay sa kanilang dinner. Agad din itong napansin na napatigil siya sa ginagawa at bigla na lamang napangiti. Wala ate, aniya at umayos. Napairap na lamang ang kanyang kapatid. Maya-maya pa, dumating na daw ang sasabay sa kanila. Ang kaninang ngiti sa labi ay hindi na bumalik pa, lalo na nang makita niya na si Thunder iyon. Mukhang pinagtitiripan talaga ng lalaki ang ate niya. Good evening, bati ng lalaki. Good evening din iho. Malaki ang ngiti sa labi na pagbati ng mami niya. Marahil ay natutuwa dahil nakikita na nagkakamabutihan na ang ate niya at ang lalaki para mapabilis na siguro ang pagpapakasal ng dalawa. Habang kumakain sila, panay ang kwento ng ate niya pero siya nakapokus lamang sa pagkain. May kailangan nga po pala akong sabihin. Ani Thunder, kaya naman napatigil sa pagsasalita ang kanyang ate. Ano yun iho? Ngiting tanong pa rin ng mami niya at maging ang ate niya ay napatigil sa pagsasalita'y nakangiti din. Samantala ang daddy niya ay tahimik lamang. Ginawa ko po ang lahat na para mas makilala pa si Camille. Alam namin iho na ikukwento sa amin ni Camille. Miski siya'y kinakabahan sa mga maaaring sunod na sabihin ni Thunder. Kita niya na pati ang pamilya niya natitense din pero pinipilit lang na kumalma sa mga oras na iyon. Pero hindi po talaga kami compatible sa isa't isa at ayoko na paasahin ang anak niyo pati na rin kayo. Ang kaninang saya sa hapag ay mabilis na nawala. Napatayo pa ang kanyang ate. But why? May mali ba ako nagawa? Nalulungkot na sabi ng kanyang ate. Hindi lang talaga tayo bagay sa isa't isa. Sasabihin ko rin sa mga magulang ko na hindi ako papakasal sa'yo. So ano yun? Pinaglalaruan mo lang ba ako? Nakaramdam ng awa si Stella para sa nakakatandang kapatid niya. Tapos na akong sabihin kung anong gusto ko, kaya aalis na ako. Tumayo na ang lalaki, hindi man lang natatakot o
O baka hindi man lang talaga nakaramdam noon. Paalis na sana si Thunder pero tinawag ito ng ate niya. Sino? Sino ang babaeng nagugustuhan mo kung ganun? Sino ang babae na gusto mong pakasalan? Galit na galit ang ate niya pero matapang na muling humarap si Thunder. Sa tingin ko hindi nyo na kailangan pang malaman. Pero bakit parang nakaramdam ng kung ano si Stella? Hindi naman siguro siya asyumera kung iisipin na baka siya ang nagugustuhan ng lalaki. Lalo na't parang inamin na nito sa kanya nang magkausap sila na pinagtitiripan lang nito ang kanyang ate. Napapangiti na lang si Thunder. Kung nasaktan si Camille sa ginawa niya ay sa tingin niya, kulang pa iyon kumpara sa sakit na naramdaman ni Stella tuwing sasaktan ito ni Camille at ng mga magulang ng dalawa. Isa pa ang babaeng sinasabi niya ay hindi na kailangan makilala ng mga ito na si Stella dahil ngayon niya lang talaga nagawang aminin sa sarili na una niya palang nakita si Stella na gustuhan niya na ang dalaga. Panay ang sigaw ng ate Camille ni Stella habang kausap ang mga magulang nila. Hindi nito matanggap na ayaw pakasal ni Thunder dito kaya ganoon na lamang ang pagwawala nito. Iha, calm down. Pagpapakalma ng daddy niya dito. Calm down, Dad. Naririnig niyo ba ang sinasabi niyo? Really, calm down? Paano ko kakalma kung may ibang gusto si Thunder? Malaman ko lang talaga kung sino yung babaeng yun. Talagang yari siya sa akin. Biglang kinabahan si Stella sa sinabi ng ate niya. Bakit ba siya nagfi-feeling na siya ang gusto ni Thunder? Aakyat na po ako. Alam niya sa tatlong nag-uusap-usap. Yuh! Galit siyang dinuro ng kapatid. Akmang sasaktan siya ng kapatid pero humarang ang daddy nila. Camille, bakit mo dinadamay ang kapatid mo? Sigaw nito sa kapatid niya. Yung babaeng yan, baka may kinalaman siya. May sinabi siya kay Thunder. I know meron. Naiiyak na sabi ni Camille na halatang nagpapaawa lamang sa kanilang ama. Hindi ka nakakasigurado dyan. At bakit naman yun gagawin ni Stella? Stella anak, dun ka na muna sa kwarto. Masarap sa pakiramdam na pinagtanggol siya ng daddy niya mula sa mami niya at kapatid niya. Ngunit natatakot siya na lalo lamang siyang kagalitan ng kanyang mami at ate. Sinunod ni Stella ang sinabi ng kanyang daddy. Iniwan niya na ang mga ito sa living room dahil hindi pa din tapos mag-usap-usap ang mga ito. Hiling lang ni Stella habang nasa loob siya ng silid ay magawang mapakalma ng daddy niya ang kanyang ate at mami. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Stella dahil sa labis na kakaisip. Pagbaba niya, kaagad siyang binati ng mayordoma at sinabi nitong may niluto na itong agahan para sa kanya kaya tinungo na nila ang kusina. Sila mami at ate po. Tanong niya kay Manang. Maaga silang umalis pero mabuti na rin iyon iha. Kaysa naman ikaw ang kanilang pag-initan dahil sa nangyari kagabi. Pilit na lamang siyang umiti at inintindi ang sinasabi ni Manang. Napatigil lamang sa pagkain si Stella dahil sa sinabi ng mayordoma. Hindi kaya ikaw ang dahilan? Kaya ayaw na ni Thunder na pakasalan ng ate mo dahil ikaw ang nagugustuhan niya? Pati pala ito ay napansin yun. Manang naman, yun na lang ang kanyang nasabi. Sinasabi ko lang naman iha. Ngunit kayo pa rin ang nakakaalam niyan. Pansin ko lang kasi na parang naging malapit kayo sa isa't isa dahil sa tuwing pumupunta siya dito ay dahil sa'yo. Huwag sana po itong makakarating kila mami. Oo naman iha, walang makakarating dahil ayaw ko na pinag-iinitan ka ng pamilya mo. Napangiti na lang si Stella. Mabuti pa ito concern sa kanya kaysa sa kanilang sariling pamilya. Matapos kumain ni Stella, bumalik na siya sa silid niya upang magbihis. Siguro nga tama nga naman na libang-libangin niya ang sarili at lumabas-labas siya. Tama na ang pagkukulong at hindi niya naman dapat hayaan na mabagot ang sarili. Nagulat na nga lamang ang mga katulong nang makita siya na pababa ng hagdan na suot ang isang magandang damit pero ang mas ikinagulat niya ay may naghihintay daw sa kanya sa labas. Imbis na magtanong kung sino, lumabas na lamang si Stella. Mukhang pinaghandaan mo ang pagsundo ko sa'yo. Napapangiting sabi ni Thunder habang nakapokus lamang ang tingin sa kanya. Huwag mong isipin yung nangyari kagabi. Pero kung napapaisip ka kung sino yung tinatanong ng ate mo na nagugustuhan ko, ay alam ko na alam mo naman ang sagot. Biglang nag-init ang kanyang pisngi, lalo na nang bumulong ito sa kanya. Kung papakasal man ako ay sayo lang.
Medyo nakaramdam ng ilang si Stella. Paano ba naman kasi? Nakatuon ang atensyon ni Thunder sa kanya. Nasa isang restaurant sila at magkaharap sa mesa. Tapos ang ibinulong pa nito sa kanya na kung papakasal man daw ito ay sa kanya lang. Sobrang nasaktan ng ate ko dahil sa ginawa mo. Pero imbis na ang sinabi niya ang pagtuunan ng pansin ay ang lalaki naman ang nagtanong sa kanya. Did she hurt you? O ng kahit na sino sa pamilya mo? Sinisi ka ba nila? Alalang tanong ni Thunder sa kanya na hinawakan pa ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Pero mabilis niya ring binawi ang kamay mula sa lalaki. Bakit ganyan ang itinatanong mo? Then iba na lang. Hindi niya na lamang pinansin si Thunder at inikot ang paningin sa loob ng restaurant. Napansin niya na halos mga couples ang naroon. I'm happy na hindi mo na kinukulong ang sarili mo sa mansyon ninyo. Patuloy siyang hindi nagbigay ng tugon sa mga sinasabi ni Thunder. Kaya noong dumating ang order nila, titikman niya na sana yun, ay pinigilan siya ng lalaki. Hindi ako sanay na hindi pinapansin ng kausap. Hindi rin naman ako sanay na kausapin ka. Aniya sa lalaki. Sanay ka naman kaso nga lang, baka nabigla ka lang sa ginawa kong pag-amin. Bakit ba kasi ako yung nagustuhan mo? Inis niyang tanong sa lalaki. The first time I saw you, you already caught my attention. Noong dinner, ang ate mo ang dapat ay ipapakasal sa akin, pero ikaw ang nakakuha ng atensyon ko. Baka nga yun din ang dahilan kaya lagi akong pumupunta sa inyo. Hindi tulad ng iniisip mo na pinagtitripan kita. Natameme siya at hindi alam kung ano ang magiging tugon sa lalaki. Napatayo na lamang siya at balak itong iwan, ngunit nahawakan ng lalaki ang kamay niya. Palagi mo na lang gusto na iwan ako tinatalikuran. May hinanakit na sabi ni Thunder. Pasensya na, pero hindi mo ako pwedeng magustuhan. Iba na lang, Thunder. Kahit hindi ka na nga pakasal sa ate ko, basta iba na lamang ang gustuhin mo. Aniya sa lalaki. Hindi ko kaya, Stella. At kung iniisip mo na baka sasaktan ka nila dahil sa akin, nandito ako para protektahan ka't hindi masaktan. Anito habang pinipisil nito ang kamay niya, tsaka siya nito inaya muling maupo. Naupo naman si Stella at itinuloy na nila ang kanilang pagkain. Ngunit mas focus pa nga ata si Thunder sa kanya kaysa sa pagkain. Ihahatid na kita pa uwi sa inyo, ani Thunder nang matapos silang kumain. Hindi na, baka may makakita pa, kaya ko namang magbiyahe. At sa tingin mo, hahayaan ko na magbiyahe ka kung nandito naman ako para ihatid ka? Talagang mapilit si Thunder na ihahatid siya nito pa uwi. Pero ang akala niyang ihahatid na nga siya ay hindi naman nangyari dahil pumasyal sila ng lalaki sa isang bahay na hindi niya alam kung bahay ng mga ito. Ihatid mo na ako, aniya sa lalaki. Samahan mo muna ako sa loob. Wala naman siyang magagawa kundi ang samahan ito, lalo't mukhang wala namang ibang sasakyan na dadaan para siya ay makauwi na. Namangha siya nang makapasok sa loob ng bahay, ngunit agad na napalitan ng pagkamangha niya nang may yumapos sa kanya mula sa likod niya na sigurado niyang isang tao lang ang pwedeng gumawa nun at iyon ay ang nagdala sa kanya sa lugar na yun. Dito ko gustong itira ang magiging pamilya ko. Anito habang yakap pa din siya. Matapos ipakita sa kanya ang bahay, hinatid na nga siya ni Thunder. Dali-dali niya din itong pinaalis, baka kasi may makakita pa sa lalaki. Wala sa sarili siyang napangiti. Hindi niya kasi inaasahan na sa napaka-boring niyang personality ay mayroon pa palang magkakagusto sa kanya tulad ni Thunder. Ngunit ang ngiting yun, mabilis na nawala dahil lamang sa isang tanong. San ka galing? Tanong ng kanyang mami. Lumabas lang po, mami. Aniya at nayuko. Umaasa na iintindihin siya ng ina. Kailan ka pa natutong sumaway sa amin? Hindi ba't sabi ko dito ka lang sa bahay? May laman na sabi ng kanyang ina. Hindi alam ni Stella kung saan siya kumuha ng lakas ng loob upang sa pagkakataong yun magawa niyang sagutin ang kanyang ina. Minsan lang naman to, mami. At sawa na rin ako na palagi lang nandito. Aniya na hindi nagustuhan ng ginang. At ngayon ay binabastos mo na rin ako. Hindi makapaniwalang sabi ng kanyang mami. Ma'am, buong buhay ko sinusunod ko kayo kahit na parang utos-utosan niyo na ako. Noong sinabi niyo na dumito lang ako sa bahay kaysa magtrabaho kahit minatapos ako,
Pumayag naman ako. Ngayon ko lang po ginusto na mapasaya ang aking sarili. Aniya sa ina na hindi pa rin siya naiintindihan dahil noong lumapit na ito sa kanya ay isang sampal ang natanggap niya rito. Ikaw magtatrabaho sa kumpanya? Wala kang magagawa doon. Hindi mo kaya mabuti pa dumito ka na lang. Dito may silbi ka pa. Tsaka siya nilagpasan ng mami niya. Alam niya naman na babalik ito sa kumpanya. Mahina na lamang natawa si Stella. Iha, ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Manang na nasaksihan pala ang pangyayari. Bakit po Manang? Bakit ako ganitong itrato ng pamilya ko? Naiiyak niyang tanong sa mayordoma na niyakap na lang siya dahil awang-awa ito sa kanya. Pagdating ni Thunder sa kanyang opisina, hindi niya inaasahan na nag-iintay pala ang mami niya sa kanya. Anong sinabi mo kay Camille? Sinaktan mo yung damdamin ng tao. Akala ko'y nagkakamabutihan na kayong dalawa. Sinong nagsabi na nagkakamabutihan na kami? Si Camille ba? Mukhang iba ang definition niya ng nagkakamabutihan dahil kinilala ko lang siya. Gaya rin ng sabi niya. Simple niyang sagot sa ina. May nagugustuhan ka na raw na iba. Sinong nagugustuhan mo? Gusto naming makilala ng daddy mo kung sino. Para naman malaman namin kung nakakahigit ba siya kay Camille. Pagpupumilit ng kanyang mami. Kung sasabihin ko itatanggapin niyo ba? Aayon ba kayo? Balik niya namang tanong sa ina na hindi agad nakasagot. Kung galing din naman sa maayos na pamilya at magugustuhan namin ng daddy mo, aayon kami. Pero kung hindi ay si Camille, hindi na natuloy ng mami ni Thunder ang sasabihin dahil upang matigil na ito, sinabi niya na kung anong gusto nitong malaman. Si Stella, ang kapatid ni Camille, siya ang nagugustuhan ko. Aniya na nakapagpaawang sa labi ng ginang. What? Hindi makapaniwalang tanong ng mami ni Thunder. You heard it right, Mom. Si Stella, siya ang nagugustuhan ko. Ani Thunder para kung sakaling hindi nga narinig ng maayos ng mami niya ang kanyang sinabi. Pero bakit si Stella pa anak? Bakit hindi na lamang si Camille? Walang alam sa negosyo si Stella kaya hindi kanya matutulungan. Ibang-iba si Camille. Pangangatwiran pa ng kanyang ina. Hindi yun ang pinagbabasihan ko, Mom. Kung gusto ko mang magpakasal ay kay Stella at wala kayong magagawa dun. Final na sabi ni Thunder. May sasabihin pa sana ang mami niya pero may tumawag sa kanya kaya sinagot niya muna iyon kaya ang kanyang ina napaalis na lamang na marahil ay ipapaalam sa daddy niya ang kanyang inamin. Ngunit tsaka lang napagtanto ni Thunder ang ginawa niya. Baka mabanggit ng mami niya sa mami ni Camille at Stella ang tungkol sa pagkakagusto niya kay Stella. Samantala si Stella, naroon lamang sa silid niya at masama pa rin ang loob sa ina niya dahil sa ginawa nitong pagsampal sa kanya. Kahit na ang gusto niya lang mapasaya ang kanyang sarili. Maya-maya pa may pumasok sa kanyang silid. Sa pag-aakala niyang baka maid lamang ay itataboy niya na sana. Ngunit nagulat siya nang makita ang daddy niya kasama ang mami at ate Camille niya. Dad, bakit po? Takang tanong ni Stella. Doon ka na muna sa bahay natin sa ibang bansa. Po? Tila ba nabingi siya o sadyang hindi niya lang kayang tanggapin ang sinabi ng daddy niya. Mas maganda kung doon ka muna iha. Doon mo gawin ang mga gusto mo. Hindi ka namin pipigilan. Pero gusto ko po dito. Sumasaway ka na kila mami tapos gusto mo pang dito ka ha? Inis na tanong ng kanyang ate. Dad, please. Sumusunod naman ako sa inyo. Huwag lang sa ibang bansa. Umiiling na sabi ni Stella. My decision is final, Stella. Hindi mo na mababago pa yung isip ko. May ilang araw ka pa para magpaalam kay Manang. Napaiyak na lamang si Stella. Dad, please. Sinubukan niyang habulin ng ama niya, ngunit humarang ang ate Camille niya at ang mami nila ang sumunod sa kanilang daddy. Mabuti na rin na nandun ka na para hindi mo na mapakulo ang mga dugo namin. Nangaasar na sabi ng kanyang ate. Ikaw ba ang may sabi kay daddy na ipadala ako doon? Dahil ano, gusto mo na maging miserable din ako dahil ayaw kang pakasalan ni Thunder? Balik niya naman sa nakakatandang kapatid na hindi makapaniwala na lumalaban na siya dito. How dare you? Galit nitong sigaw sa kanya't sasampalin nga sana siya, ngunit nahawakan niya ang kamay ng kapatid at pabalya itong binitiwan.
Wala akong kasalanan ate kung inayawan ka niya. Dahil unang-una sa ating dalawa ay hindi naman ako ang mayroong masamang ugali at mapagpanggap. Ang sinabi niyang iyon ay mukhang labis ang naging epekto sa ate Camille niya dahil wala itong nasabi. Matapang ka na Estela, pero hindi sapat ang tapang na yan dahil hindi mo kami kaya at si Thunder. Makakasal pa rin siya sa akin. I assure you. Napipik ko na sabi ng kanyang ate bago siya iwan sa kanyang silid. Napasigaw na lamang si Estela. Wala na talagang ginawa ang pamilya niya kundi saktan ng kanyang damdamin. Muling pumunta si Thunder sa bahay nila Estela. Ngunit ang ikinatataka niya lamang ay ang sinasabi ng mga katulong na wala na doon si Estela. Kahit na alam naman niyang hindi pala alis si Estela at alam niyang wala itong ibang pupuntahan. Manang, nasan po si Estela? Ang mayordoma na ayaw mapahamak ang alaga ay sinabing wala din ito doon kaysa mas lalo lamang itong pag-initan ng pamilya dahil sa lalaki. Wala dito iho, ang naging tugon ng mayordoma kay Thunder. Ngunit ang sagot na iyon ay napatunayan na pagsisinungaling nang makarinig si Thunder ng sigaw mula sa ikalawang palapag ng tahanang iyon. Palabasin niyo ko dito. Alam niyang si Estela ang sumisigaw. Kumakalabog din ang pinto sa itaas. Nagsisinungaling kayo sa akin. May diin niyang sabi sa matanda na hindi na siya napigilan pa na tunguhin niya ang ikalawang palapag at ang daan patungo sa silid ni Estela. Manang please, palabasin niyo ko dito. Inutusan kasi ang mga ito na wag palalabasin ng silid si Estela. Awang-awa si Thunder sa dalaga. Sisipain niya na sana ang pintuan para mabuksan iyon, kaso'y naglabas na ng susi ang mayordoma. Hindi na nakayanan ng awa. Nang buksan ni Manang ang pinto mula sa labas, ay mabilis na pumasok ng silid si Thunder. Mabilis naman siyang niyakap ni Estela. Why? What happened? Alala niyang tanong sa dalaga. Gusto nila akong ipadala sa ibang bansa pero ayoko. Lumuluhang saad ng dalaga na agad niya namang pinunasan ng luha nito. Hindi mangyayari yun. Aalis ka dito. May diin na sabi ni Thunder. Hindi siya makakapayag na mailayo sa kanya si Estela. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at iginiya ito palabas ng silid na yun. Iho, saan mo dadalhin si Estela? Pagtatanong ng mayordoma. Aalisin ko siya sa impyernong tahanang ito. Simpleng sagot ni Thunder na hindi pinapakawalan si Estela. At tuluyan nang inilabas ni Thunder si Estela mula sa lugar na yun. Ang mayordoma ay napuno ng takot sa kung anong pwedeng mangyari. Pasensya na Manang, ngunit hindi na namin kaya pang itago ang tungkol kay Ma'am Estela at sa lalaking yun. Ayaw namin na mawalan ng trabaho. Tiyak na tayo ang paggagalitan dahil nakaalis si Ma'am Estela. Sinubukan ni Manang kausapin pa ang mga kapwa niya katulong, ngunit ayaw makinig ng mga ito kaya wala na siyang nagawa pa. Ngunit masaya siya na nakaalis doon si Estela. Saan mo ko dadalhin? Tanong ni Estela kay Thunder na abala sa pagmamaneho. Nahihiya siya sa ginawa niyang pag-iyak-iyak sa lalaki kanina. Sa sinabi kong lugar kung saan ko gustong itira ang aking pamilya. Sa pinuntahan natin kahapon. Pero bakit doon? Ibaba mo na lang ako kung saan. Ako nang bahala sa sarili ko. Aniya sa lalaki na napadiin ang hawak sa manibela. Hindi nagustuhan ng kanyang sinabi. Can't you see, Estela? Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Can you please cooperate? Dahil kung ayaw mo na mapunta ka sa ibang bansa, ay mas ayoko. Kahit na kaya pa kitang sundan dun, ay mas gusto kong nandito ka. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ni Estela. Lalo na't ang tingin nila ni Thunder ay napokus lamang sa isa't isa. Sa mga oras na yon, napagtanto ni Estela sa sarili niya ang dahilan kung bakit ayaw niya na mapunta sa ibang bansa dahil ayaw niyang malayo kay Thunder. May nararamdaman na rin siya para sa lalaki. Ngunit alam niyang hindi pwede, lalo pat kahit nakagalit niya ang pamilya niya, ayaw niya pa rin namang masaktan ang damdamin ng kanyang ate dahil sa kanya. Mabilis na nakarating si Estela at Thunder sa bahay kung saan siya ipinasyal ni Thunder. Siguro ay dahil rin sa bilis ng pagdadrive ng lalaki na syempre sinisigurado pa din ito ang kanyang kaligtasan. Saglit lang ang itatagal ko dito at aalis din ako. Aniya sa lalaki. Wala namang nakuhang tugon si Estela. Naupo na lamang siya sa sofa at napasandal dun.
Siguradong pag-uwi ng ate niya at ng kanyang mga magulang ay hahanapin siya ng mga ito, kaya naaawa siya sa kanilang mga katulong. Siguradong ito ang mapagbubuntunan. Habang si Stella saglit na nagpapahinga. Samantala si Thunder ay may kausap sa cellphone. May pinabibili siya ng damit na isusuot ni Stella habang naroroon ito. May mga stock naman sa bahay na iyon. Ang damit nga lang ang wala. Matapos makipag-usap, tumabi si Thunder sa dalaga at ito ay pinagmasdan. Sa panaginip ni Stella ay may taong pinagmamasdan siya. Pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, mayroon pala talaga't si Thunder. Mabilis niyang inayos ang sarili. Mayroong kwarto sa itaas. Pwede ka doong matulog. Nang wala siyang naging sagot dito, ay may idinagdag agad ang lalaki sa kanyang sinabi. Huwag kang mag-alala. I won't do anything. Hindi kita ititake advantage. Wika ng lalaki kaya siya'y napanatag. Samantala sa kabilang banda, hindi makapaniwala ang pamilya ni Stella sa inamin ng mga kasambahay na madalas ang pagpunta doon ni Thunder para kay Stella. Ngunit hindi lang sinasabi ng mga ito dahil sabi ni Manang ay wag. Galit na nagwala si Camille. Kulang na lang ay pagsasampalin nito ang mga katulong. Hindi makapaniwala ang babae na ang nagugustuhan pala ng fiancé niya ay ang kapatid niya at ang maaaring nagtakas kay Stella ay si Thunder din. Sinabi ko na sa inyo, may ginawa o ginagawa ang babaeng yun para ayawan ako ni Thunder. Para pala siya ang magustuhan. Ani Camille sa mga magulang, niyakap lamang ito ng ina. Kailangan maibalik ang batang iyon dito at maturuan ng leksyon. Sabi ng ginang na halatang pinariringgan ng asawa. Hindi pwedeng sa kanya mapunta si Thunder, Ma'am Dad. Dagdag pa ni Camille, hinahaplos-haplos naman ng ginang ang buhok nito. Galit na tinignan ng ina ni Stella ang mayordoma. Alam namin na matagal kang nagsilbi dito, but you're fired. Galit na sigaw ng ginang sa kasambahay. Akala ng mga ito ay basta na lamang aalis ang natanggal sa trabahong mayordoma. Ngunit mali sila dahil may mga huling salita pa itong iniwan. Maganda nang may nag-alis kay Stella dito upang hindi niya na maranasan pa ang inyong pang-aapi. Tsaka tinungo ng matanda ang maid's quarter upang kunin ang kanyang mga gamit. Samantala kay Thunder ay tumawag dito ang kanyang mami at sinabing ilabas niya na si Stella at ibalik sa pamilya nito. Pakasalan niya na lang daw si Camille upang maging maayos na ang lahat, ngunit hindi niya iyon magagawa. Kung may pakakasalan man siya ay walang iba kundi si Stella. Gusto niya na silang dalawa ang magkatuluyan. Wala na siyang pakailam kahit kagalitan pa siya ng kanyang pamilya. Kaya naman kahit hindi niya gustong angkinin agad si Stella, kailangan na para magkaroon na ng dahilan upang hindi na sila paghiwalayin pa ng babaeng mahal niya. Kapag kasi may nabuo ay hindi na sila pwedeng paghiwalayin at para na rin hindi na siya tangkain pa na iwan o takasan ni Stella. Lalo pat nararamdaman niya na ang plano ng dalaga ay lumayo sa lahat, lalo na sa kanya na hindi niya mapapayagan. Kinagabihan ay sabay na nag-dinner si Stella at Thunder dahil sila lang naman ang naroon sa bahay. Hindi nga din siya makapaniwala na marunong palang magluto ang lalaki at bukod pa doon, masarap itong magluto. May dumating nga din ng mga damit na pinabili nito para sa kanya. Pati underwear ay meron din. Sa bagay, babae naman ang naghatid at baka na i-describe ang katawan na meron siya kaya alam ang bibilhin. Tulungan na kita. Aniya kay Thunder na abala sa pagliligpit. Ngunit hindi siya nito hinayaan at sinabing tumungo na lamang daw siya sa kwarto at magpahinga na ron. Ginising kasi siya nito kanina dahil maghahapunan nga sila. Habang wala pa si Thunder, naglinis na ng katawan niya si Stella. Tsaka siya nahiga sa kama. Hindi rin naman niya binasa ang buhok niya. Mabilis lang siyang napabangon dahil pumasok si Thunder sa silid. May kailangan ka ba? Natawa ang lalaki sa tanong niya. Ako ang may-ari ng bahay, kaya bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Ako ang dapat na magtanong niyan sa'yo. Naiiling nitong sabi. Nag-aalala ko para kay Manang. Siguradong siya ang pag-iinitan. Nalulungkot niyang sabi kay Thunder, kaya ang saya sa mukha nito mabilis na nawala dahil kitang-kita ng lalaki ang pagkalungkot ng mukha niya. Kung mawalan siya ng trabaho di kukunin ko siya. Pero paano kung pinalayas na siya?
Don't think too much, Stella. Kung hindi kita inalis dun, ikaw naman ang kanilang pag-iinitan. Payo sa kanya ni Thunder. Sige, matutulog na ako. Iyon ang naging pahiwatig niya na sana umalis na ng silid ang lalaki na hindi nito ginawa. Bagkus ay naupo pa ito sa karap na sofa ng kamang kinalalagyan niya. Matutulog ako dito at babantayan kita. Anito na ikinataas ng kanyang kilay. Bakit? I mean, hindi naman na kailangan na bantayan mo pa ako. Mahirap na, baka takasan mo ko at iwan mo pa ako. Bakit ko naman gagawin yun? Pagmama ang maangan niya. Kahit na ang totoo, gano'n naman talaga ang balak niyang gawin at bukas na bukas rin ay aalis siya doon. Don't fool me, Stella. Matulog ka na lang. May diin na sabi ng lalaki kaya natulog na nga lamang sila. Ngunit ng madaling araw ay nakaramdam siya ng pagkauhaw kaya siya'y bumangon. Lalabas nga sana siya ng silid kaso'y may humawak sa kanyang braso. Saan ka pupunta? Tanong ni Thunder na halatang wala pang tulog. Siguro kanina ay nagpapanggap lang na tulog pero gising naman talaga't binabantayan siya. Nauuhaw ako, kukuha lang ako ng tubig. Aniya sa lalaki. Ako na ang kukuha. Dito ka na lang. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni Stella bago siya bumalik sa kama at naupo doon. Mabilis na bumalik si Thunder na dala ang tubig na kanyang nais. Hindi niya inintay pa na ibigay iyon ng lalaki sa kanya dahil siya na ang kumuha noon kay Thunder. Salamat, ani sa lalaki na hindi magawang tumingin sa mga mata nito dahil sa takot. Parang alam na alam talaga nito ang gagawin niya kaya naman todo bantay. Go back to sleep. Huwag ka nang umasa na makakaalis ka dito dahil babantayan kita. Anito kaya napalunok na lamang si Stella. Muli siyang nahiga sa kama. Ngunit bago siya muling dalawin ng antok, naramdaman niya na may yumakap sa kanya. Tsaka siya ginupo ng antok. Kinabukasan, pinapanood lamang ni Stella si Thunder na magluto. Gusto niya sana na siya naman ang magluto. Kaso nga lang ay ayaw siyang hayaan ng lalaki. Baka daw kasi mapaso-paso pa siya at masaktan kaya ito na lamang daw ang gagawa nun. Dan, anito matapos ipatong ang niluto sa mesa. Habang kumakain ng breakfast ay tahimik lamang sila. Siguro walang maisip na topic kaya ganun. Thunder? Hindi niya pa natatapos ang sasabihin nang tignan siya ng lalaki. Why? Kunot ang noo na tanong nito sa kanya. Gustong malaman ang sasabihin pero kahit hindi niya pa nasasabi, parang hindi agad ito sang-ayon. Wala. Aniya at ngumiti. Hindi naman na siya pinansin pa ng lalaki at nag-focus na lamang sa pagkain. Hindi alam ni Stella kung paano matatakasan ng binata, lalo pat sinabi na nito na hindi ito papasok sa trabaho dahil sa kanya. Kaya nang matapos silang kumain na dalawa, ay sinabi niya na doon na lang muna siya sa kwarto. Naligo siya sa kwarto at inayos ang sarili. Desidido na siyang aalis siya. Habang pababangan ng hagdan, dahan-dahan ang kanyang hakbang upang walang makarinig at akmang lalabas na siya ng bahay na iyon nang lumitaw naman si Thunder na galing sa kusina. May dala pa itong 2 baso na may lamang wine. Aalis ka? Hindi, lalabas lang ako't magpapahangin. Pagsisinungaling niya. Sinakyan naman ni Thunder ang kanyang pagsisinungaling at iyon ang hindi alam ni Stella. Let's drink first, then sasamahan kita na magpahangin sa labas. Pag-aaya ng lalaki, wala naman siyang magawa kundi ang sumunod na lamang sa nais nitong mangyari. Mariing nakatingin sa kanya si Thunder nang inumin niya ang wine. Hindi niya gusto ang lasa noon kaya pagtikim lang ang ginawa niya. Ubusin mo na yan at sasamahan kita sa labas. Sinunod naman niya si Thunder. Matapos inumin ang lahat ng laman ng baso, ay may kakaibang naramdaman si Stella. Init na init siya sa mga oras na yun at hindi alam ang gagawin. Thunder, ang init. Aniya sa lalaki. May gusto siyang maibsan sa kanyang katawan. I'm sorry, Stella, but I can't let you go. Tsaka binitiwan ni Thunder ang hawak nito sa mesa para siya ay buhatin at dalhin sa kwarto. Anong ginagawa mo? May nilagay ka ba sa ininom ko? Alam mo namang hindi pwede, di ba? Nahihirapang sabi ni Stella. Sana, mapatawad mo ko pero kailangan kong gawin to.
para hindi na tayo paghiwalayin pa. I want to make my own family with you, Estela. Sa'yo lang. At hinagkan siya ni Thunder ng buong puso. Nakahiga na siya sa kama at ito ay nasa kanyang ibabaw. Sa mga oras na yun, walang ibang gustong mangyari si Estela kundi maibsan ang init ng kanyang nararamdaman. Naging sunod-sunuran siya sa nais ni Thunder, pero kahit na may kaunting lakas pa siya, hindi siya nagpupumiglas at nagustuhan din ang nangyari sa kanila ng lalaki. Matapos ang mainit na tagpo, ay nag-ayos muna si Thunder ng sarili bago niya nilinisan at binihisan si Estela na natutulog. Marahil ay dahil sa pagod sa ginawa nila. Tsaka niya ito hinagkan sa noo at muling humingi ng kapatawaran sa kanyang ginawa. Kung magalit man sa kanya si Estela pagising nito, tatanggapin niya dahil mas kaya niya iyong i-handle kaysa mawala ito sa kanyang buhay. Nang magising si Estela, masakit ang kanyang katawan. Wala na rin ang init na kanyang nararamdaman. Tsaka niya lang naalala ang nangyari. May inilagay si Thunder sa kanyang inumin kaya siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam kaya may nangyari sa kanila. Ngunit bakit kahit ganun, wala siyang naramdaman na galit para sa lalaki? Gising ka na pala. Halatang guilty ang lalaki sa ginawa. Parang natatakot pa nga na baka kung anong masasakit na salita ang ibato niya dito. I'm sorry if I have to do that. Pero yun lang ang naiisip ko na paraan para hindi na tayo paghiwalayin pa. Anong ibig mong sabihin? Kunot noon na tanong niya sa lalaki. Kung may mabubuo, wala nang dahilan para paghiwalayin nila tayo. Paano ka naman nakakasigurado na may mabubuo agad? Paghahamon niya sa lalaki. Kung walang mabuo agad, edi uulitin natin hanggang sa meron na. Babatuhin niya sana ng unang si Thunder, kaso lamang sumakit ang gitna niya. Dali-dali itong lumapit sa kanyang nag-aalala. Kasalanan mo to eh. Alam ko, pero masaya ako na ako ang nakakuha ng iyong pagkaberhen kahit na dapat sa honeymoon pa natin gawin yon. Ang honeymoon ay ginagawa lang ng bagong kasal. Sinong may sabi sa'yo na papakasal ako sa'yo? Kapag may nabuo, wala kang choice dahil hindi mo gugustuhin na lumaki ang anak natin na hindi buo ang pamilya. Napailing-iling nilang si Estela dahil sa mga pangangatwiran ni Thunder. Samantala sa kabilang banda, nai-stress pa rin ang pamilya ni Estela, lalo na ang mami niya dahil hindi siya makita at si Thunder. Habang mas tumatagal ay mas lalo silang nilalaman ng pagkagalit sa dalaga. Dapat noon pa, pinadala niyo na sa ibang bansa yun. Himutok ni Camille sa kanyang daddy habang ang mami niya napapahilot lang sa sentido. Di ko naman alam na ganito ang mangyayari. Masunuri ng batang iyon kaso nga lamang nang dumating ang Thunder na yun, bigla na lamang nagbago. Pangangatwiran ng padre di pamilya. Paano kapag pinahalongkat nila ang tungkol sa buhay natin? Ng lalaking yun, baka nagsumbong na dun si Estela. Nagpapapadyak pa ang ginang habang kinakausap ang asawa. Maski si Camille, hindi na alam ang gagawin. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya malalaman ang tungkol sa pagkatao niya kung walang magsasabi. Biglang naisip ng daddy ni Camille ang tungkol kay Manang. Hindi dapat na tinanggal si Manang dahil ang mayordoma na yun ang may alam ng lahat. Mas lalo lamang na-stress ang mga ito. Ngayon na yung dapat nating gawin ay si Estela ang lumabas na masama't inakit niya si Thunder. Suggestion ni Camille na sinang-ayunan naman ng mga magulang. Umalis si Camille sa kanila para kausapin ng mga magulang ni Thunder at magkwento sa mga ito ng mga bagay na hindi naman totoo tungkol kay Estela. Habang si Estela ay inaasikaso ni Thunder dahil masakit ang katawan dahil sa naganap sa kanilang pagitan. Siguro kapag nalaman ng mga magulang at ng ate Camille niya ang tungkol sa nangyari, mas lalo lamang siyang kagagalitan ng mga ito. Ngunit ano bang magagawa niya kung siya ang gustong pakasalan ni Thunder at hindi ang kanyang ate? Nandoon pa rin si Estela sa bahay ni Thunder. Hindi siya pinapaalis doon ng lalaki. May mga kinuha na nga din itong katulong at magbabantay sa kanya upang masiguro nito na hindi siya aalis. Halos 2 linggo na rin siya doon at hindi niya maiwasang maburyong kapag umaalis si Thunder. Kung sana nga lamang ay nandoon si Manang, hindi siya mabuboard doon. Ma'am? Ayos lang po ba kayo? Bigla na lang nakaramdam ng pagkahilo si Estela. Mabuti na lang at may katulong agad na umalalay sa kanya upang hindi siya matumba. Ayos lang ako ate.
Aniya at ngumiti pa. Hinayaan naman siya ng katulong pero nakasubaybay pa rin sa kanya syempre. Biglang naalala ni Stella na hindi pa rin siya nagkakaroon. Alam niya ang araw kung kailan darating ang kanyang regla at delayed siya. Kaya kinabahan si Stella. Paano kung nagkatotoo ang nais ni Thunder na mangyari na magkaanak sila? Lalo nang magkakagulo. Kaya upang makasigurado at hindi lang tamang hinala, nagpabili siya ng piti na sinabi niya sa katulong na wag na lamang sasabihin kay Thunder. Agad din iyong ginamit ni Stella matapos dalhin sa kanya ng katulong. Napatakip na lamang siya sa kanyang bibig nang makita ang 2 pulang linya. Matutuwa doon si Thunder pero siya, inaalala niya ang pwedeng mangyari lalo na kapag nalaman ng kanyang pamilya, mas lalo na ng kanyang ate. Samantala si Thunder, pumapasok pa rin sa kumpanya nila dahil kailangan siya doon. Patuloy siyang kinukulit ng mga magulang kung saan niya itinago si Stella. Pero wala namang napapala ang mga ito sa kanya. Bagkus ay nauuwi lang ang lahat sa pagtatalo. Sir, may naghahanap po sa inyo. Sino daw? Takang tanong ni Thunder. Maya-maya pa ay pumasok sa loob ng opisina niya ang katulong nila Stella, ang mayordoma. Kayo po pala. Wika niya rito. Iho, gusto ko lang sanang kamustahin si Stella. Ayos lang ba siya? Ayos lang po siya. Wala kayong dapat na ipag-alala. Kung maaari, wag mo na siyang ibabalik sa kanila. Pakiusap ng matanda na ikinataka niya naman. Bakit po? Hinuhuli niya lamang ang matanda. Mukha kasing may alam ito kung bakit ganun itrato ng pamilya nito si Stella. Alagaan mo na lamang si Stella, iho. Tumalikod na agad ang matanda at umalis pero tumayo siya at hinabol niya ito. Manang, mukhang may alam po kayo. Sabihin niyo sa akin kung bakit gano'n nilang itrato si Stella. Dahil walang kapamilya na itatrato na ganoon ang pamilya nila. Aniya sa matanda na biglang nagbago ang ekspresyon at napaamin ng wala sa oras. Hindi anak si Stella ng mag-asawa. Pamangkin lamang siya na tinuturing niyang ama. Nang mamatay ang ama ni Stella, ay naiwan si Stella sa kapatid ng mami niya na inangkin ng lahat ng pares sa kanya at ang pamilya nito ang nagpakasasa, ang asawa nito at ang anak na si Camille. Pero si Stella, binilang pa rin sa pamilya pero ginawa lamang na utos-utusan. Kung ganun ay kay Stella dapat ang lahat ng tinatamasa nila Camille. Tumango ang matanda. Iho, ikaw nang bahala sa alaga ko. Mahalin mo siya. Dahil yun ang hindi niya naranasan sa sarili niyang mga kamag-anak habang siya ay lumalaki. Napakuyom na lamang ng kamao si Thunder pagkatapos ng mga ipinagtapat sa kanya ni Manang. Hindi pinaalis ni Thunder si Manang, bagkus ay isinama niya ito sa pag-alis sa kumpanya nila para dalhin sa bahay niya kung saan nandoon si Stella. Manang! Masayang masaya si Stella nang makita ang matanda. Agad nitong niyakap ang mayordoma na nag-alaga sa kanya sa mansyon at mas may pakipa sa kanya kaysa sarili niyang pamilya. Naging emosyonal pa nga ang dalawa habang si Thunder pinapanood lamang ang mga ito. Dito na po kayo magtrabaho. Habang wala ako kayo munang mag-alaga kay Stella. Ani Thunder na labis ikinatuwa ng dalawa. Aalis na po muna ako. Kayo na po munang bahala sa mahal ko. Paalam ni Thunder. Nagkwentuhan naman si Stella at si Manang nang makaalis ang lalaki. Paano po kayo nagkita ni Thunder, Manang? Tanong ni Stella sa matanda. Pinuntahan ko siya sa company upang kamustahin ka. Hindi magawang sabihin ni Manang sa dalaga ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ito tratuhin ng sariling pamilya. Ngunit agad napansin ng matanda na bigla na lamang lumungkot ang mukha ni Stella na parang may malaki itong problema na kailangang solusyonan. Bakit iha? May problema ba? Buntis po ako. Nayuyukong sabi ni Stella. Masaya ako para sa iyo, iha. Natutuwang sabi ng matanda sa alaga. Si Thunder po ang ama. Mahina lamang natawa si Manang. Wala namang ibang pwede, di ba, iha? Si Thunder lang. Dapat maging masaya dahil biyaya yan galing sa Diyos. Lalo pat nasa tamang edad naman na kayo. Sa isip-isip ni Manang ay marahil iniisip na naman ni Stella ang pamilya. Iniisip mo na naman ba ang pamilya mo? Tumango si Stella kaya nakumpirma nga ng matanda. Pero iha, wag mo silang isipin dahil hindi ka rin naman nila iniisip.
Pero paano po si Ate Camille kapag nalaman niya na ang lalaking gusto niyang makasal sa kanya ay ako ang nabuntis at ito ang ama ng dinadala ko? Litong-lito na si Stella at hindi malaman ang gagawin. Iha, ang totoo niyan, may kailangan kang malaman. Nayuyukong sabi ni Manang. Ano po yun? Takang tanong ni Stella. Si Camille lang talaga ang anak ng tinatawag mong mami at daddy. Pinsan mo lamang si Camille. Po, gulong-gulo si Stella sa mga oras na yun. Ano bang sinasabi niyo? Medyo natatawa nitong tanong. Matagal nang wala ang mga magulang mo. Iniwan ng mami mo yung lahat ng para sa iyo sa tito mo na daddy ni Camille at itinuring mong ama. Kinamkam nila lahat ng para sa iyo, pati na ang kumpanya na ayaw nilang maging parte kahit na para sa iyo talaga yun. Hindi makapaniwala si Stella sa kanyang nalaman. Napaupo na lamang siya. Mabilis naman siyang inalo ni Manang. Pasensya ka na, Iha, kung ngayon ko lamang nasabi sa iyo. Napaiyak na lamang si Stella. Kaya pala ganoon na lamang siyang itrato ng mga ito dahil hindi naman pala siya tunay na anak at pamangkin lamang. Kailan mo sasabihin kay Thunder ang tungkol sa baby niyo? Pag-iiba ni Manang sa usapan. Pagbalik po niya, niyakap na lamang si Stella ni Manang para patahanin sa pag-iyak. Hindi na pala kailangang makonsensya ni Stella dahil nabuntis siya ng fiancé ng Ate Camille niya dahil mas masakit pala ang ginawa ng mga ito sa kanya. Umalis lang saglit si Thunder dahil gusto niyang makausap ang mga magulang at sabihin sa mga ito na siya'y tigilan na sa pagpupumilit ng mga ito na pakasalan si Camille. Ngunit wala ang mga magulang niya sa kanila at pumunta daw ito sa bahay ng isa sa mga kaibigan na sa tingin niya ay kila Stella. Kaya umalis na agad siya sa kanila at nag-drive pabalik sa kanyang bahay. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan, Iho. Kanina'y iyak siya ng iyak hanggang sa nawalan na lamang bigla ng imik. Ani Manang habang ang atensyon nila nakatuon kay Stella na tahimik na nakaupo sa sofa at nakatingin lang sa kung saan. Stella? Aniya, kaya mabilis na nabaling ang atensyon nito sa kanya. Tumayo ito't naglakad papunta sa kanya at siya'y niyakap ng mahigpit. Halatang may dinaramdamang babae, maski siya naman ay awang-awa dito. Thunder, may kailangan kang malaman. Matapos bumitaw sa yakapan nila, ay iyon ang sinabi nito na nakapagpakunot sa noo niya. Ano yun? Buntis ako. Nauutal nitong sabi, parang nagdadalawang isip pa nga kung dapat bang sabihin sa kanya o hindi. Really? Masaya niyang tanong sa dalaga na tumangulang kaya nabuhat niya ito at ibinabari naman kaagad. Hinadka niya ito sa noo pero napansin niya na parang hindi ito masaya. Hindi ka ba masaya na magkakaanak na tayo? Kinakabahan niyang tanong pero ang problema pala hindi pa rin ito nakaka-move on sa katotohanang nalaman. Kaya pala gano'n nila ako itrato dahil pamangkin lang nila ako at pinsan. Shh! Nandito ako. At muli niyang niyakap ang dalaga. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan saan? Ani Thunder habang inaayos ang takas na buhok sa muka ng babaeng mahal. Tulungan mo ko na makuha ko yung lahat ng para sa akin. Ang iniwan ng mga magulang ko para sa akin. Napangiti na lang si Thunder kahit hindi naman ito humingi ng tulong sa kanya. Tutulungan niya talaga. At kung hindi nga nito handang gawin yun, siya pa ang gagawa. Napangiti na lamang din si Manang na nasa isang tabi lang. Hindi pa rin naman huli ang lahat sa pagsisiwalat niya ng katotohanan dahil may nangyari pa rin sa ginawa niyang pagsasabi ng totoo. Maya-maya pa, nakatanggap si Thunder ng tawag mula sa mga magulang. Pinapapunta ito para sa dinner bukas tungkol sa final na pag-uusap tungkol sa kasal. Desidido pa rin talaga ang mga magulang nito at ang tito at tita niya, pati si Camille na ituloy ang kasal. Sasama kita bukas. Sabi niya kay Stella nang umiti lang. Sumang-ayon din naman si Manang na isasama niya ang alaga nito basta pangangalagaan niya lamang ito. Kinabukasan, natuloy nga ang dinner at hindi inaasahan ng lahat na sa pagpunta ni Thunder ay kasama si Stella na hinahanap nila sa lalaki ngunit hindi nito inilalabas. Ang kapal naman na mukha mo na sumama pa dito at pinangangalandakan mo pa talaga ang kalandian mo dahil inagaw mo yung fiancé ng ate mo. Talagang ipinapahiya mo ang ating pamilya.
Natawa na lamang si Stella sa sinabi ng kanyang mami na mas tamang tawagin niyang tita dahil tiyahin niya lang ito. Bakit? Kailan niyo ba ako tinrato na pamilya? Hindi ba't utusan niyo lang ako? Bakit natatakot ba kayo tita na malaman ng iba ang baho niyo? Ang sinabi niya ay kinaawang ng labi ng itinuring niyang ina na tita niya lang pala. Ano bang sinasabi mo? Gumagawa ka pa ng kwento. Pagkatapos ng kawalang yaang ginawa mo. Umiling si Stella. No tita, dahil alam ko na ang tunay na kwento at kung may walang yaman dito ay kayo na yun. Stella, ano bang pinagsasasabi mo? Talaga bang ganyan na kasama ang ugali mo? Pati kami handa mong siraan para lamang makuha mo yung gusto mo? Ganyan ka na ba talaga? Sabi kay Stella ng ate Camille niya. Kita sa mga mata ng mga magulang ni Thunder na parang inaaway siya ng mga ito pero hindi siya papatalo at hindi siya papayag na siya ang lumabas na masama kahit na siya naman ang kinakawawa. Kung may masama mang ugali dito ay kayo yun. At saka anong siraan ang pinagsasasabi mo ate Camille? Dinedescribe mo lang kayo dahil yun ang totoo. At oo nga pala, kaya nga pala iba yung trato sa akin simula nung bata ko at ikaw ang mahal na mahal dahil lang ikaw ang anak at ako isang pamangkin lang. Mahina pang natawa si Stella dahil sa mga huling salitang binitiwan. Ang tito at tita ni Stella na tinuring niyang mami at daddy ay tahimik lamang. Iha, sinong nagsabi sa'yo ng kasinungalingan na yan? Kami ang mami at daddy mo at mahal ka namin. Kaya nga hindi namin alam kung paano mo nagagawang agawin ng fiancé ng ate mo. Mahinahong sabi kay Stella ng tito niya na halatang halata na kaya lang ginagawa yun upang dito maniwala ang mga magulang ni Thunder. Ang mga agaw lang at ang magnanakaw dito ay kayo. Ang yaman na iniwan para sa akin ng mga magulang ko, kayo ang nagpakasasa. Sabi pa ni Stella, kaya ang tiyahin niya natamimi at noong hindi na mapigilan pa ang sarili ay sinugod siya't sasampalin sana ngunit may humawak sa kamay nito. Walang iba kundi si Thunder. Wag na wag niyong sasaktan ng babaeng mahal ko. May diin na sabi ni Thunder. Binawi din naman agad ng tita niya ang kamay nito mula kay Thunder. Ano bang nangyayari? Mukhang meron kayong away pamilya. Naguguluhan ang sabi ng mami ni Thunder at nais nang matigil ang sagutan at gulo. Gusto niya sana kung magkakagulo ang mga ito, wag sa kanyang tahanan. Pasensya na kayo, pero gumagawa lamang ng kwento si Stella. Nahihibang na ang batang ito. Sabi ng kanyang tita sa ina ni Thunder. Ito ang tandaan niyo tita. Babawiin ko sa inyo lahat. Ang sabi ni Stella at naglakad na palabas, ngunit hinabol siya ng tita niya, kaya napatigil sila ni Thunder sa paglalakad. Alam ko na ang totoo, wala na kayong magagawa. Aniya sa itinuring na ina. Hindi mo kaya Stella. Tumatawang sabi ng kanyang ate Camille. Kung akala mo'y katulad pa din ako ng Stella na takot at sunod-sunuran sa inyo, nagkakamali ka. Dahil hindi na ako ganun. At oo nga pala, buntis ako. Magkakaanak na kami ni Thunder. Ngayon, sinong miserable sa ating dalawa? Pangaasar pa ni Stella sa pinsan na nang sinampal siya, sinampal niya rin pabalik na hindi lang isa kundi dalawang malakas na sampal. Wala kang karapatan na saktan pa ako. Hintayin mo lang at babawiin ko sa inyo lahat. Tsaka sila sumakay ni Thunder sa sasakyan nito. Tinatawag pa nga siya ng pamilya niya na hindi na lamang niya pinansin. Ang sarap pala sa pakiramdam. Napapangiting sabi ni Stella habang nagdadrive si Thunder. I'm glad na kahit papaano, nailabas mo ang sama ng loob mo sa kanila. Pero next time ako nang bahala. Baka mapano kayo ng magiging anak natin. Napangiti na lamang si Stella. Si Thunder na ang gumawa ng paraan upang mapunta kay Stella ang nararapat dito. Kinausap niya ang kilala niyang magaling na abogado kung ano ang magandang gawin sa ganoong kaso at ang sabi naman ito, may laban si Stella at gagawin ito ang lahat ng makakaya. Kasama si Stella, pumunta sila sa bahay ng pamilya nito kung saan sinugod si Stella ng naging ina-inahan nito na tita lang talaga nito. Mabuti na lamang talaga at mabilis na humarang si Thunder upang hindi masaktan ng mahal. Walang yaka. Gigil na sigaw kay Stella ng kanyang tita. Binabawi ko lamang kung anong akin tita. Matapang na sabi ni Stella. Pagkatapos ka naming arugain, ganito yung igaganti mo sa amin. Natawa na lamang si Stella sa sinabi ng tiyahin. Arugain?
Pag-aaruga na ba ang pagpapahirap at ang pagturing sa akin bilang isang katulong at utos-utusan? Oo, naging utu-utu ako at pumayag dahil mahal ko kayo. Pero ngayon, na-realize ko na dapat maputol naman ang mga sungay ninyo. Matapang na wika ni Estela. Makapal talaga ang muka mo. Sigaw sa kanya ni Camille. Ikaw ang makapal ang muka. Kayo ng pamilya mo. Kung gaano kagigil si Camille, ganoon din siya kagigil. Estela, iha, maawa ka sa amin. Saan kami titira kung kami ipalalayasin mo dito? May pagmamakaawa na sabi kay Estela ng kanyang tiyuhin. Kinuha mo na nga ang kumpanya. Tito, para sa akin po talaga ang kumpanya, kaya hindi ko yun kinuha. Mahinahong sabi ni Estela sa tiyuhin. I think kailangan nyo nang umalis. Ayoko nang ma-stress pa si Estela ng dahil lang sa inyo. Ani Thunder sa mga ito. Nagpabuntis ka pa talagang buwisit ka. Inisihan lamang ni Estela si Camille. Hindi ko kasalanan kung walang nagkagusto sa'yo dahil sa sama ng ugali mo at ang anak namin ay bunga ng pagmamahalan namin. Mahal namin ang isa't isa at arranged marriage lang kayong dalawa, di ba? Pero hindi na matutuloy. Kunwari pang umakto na nalulungkot si Estela kaya si Camille maiyak-iyak na sa inis. Mabuti pa'y umalis na tayo dito. Wika ng kanyang tito na kinagulat ng asawa at anak nito. Dad, hindi tayo aalis. Ilalaban natin to. Natawa si Estela sa sinabi ni Camille. Anong ilalaban ng mga ito? Ganoong ang mga ito naman ang mali. Tama si Estela, anak. Kinukuha niya lang ang pares sa kanya. Gusto niyang maawa sa tiyuhin pero grabe naman ang dinanas niya sa pamilya at gusto pa na ipadala siya sa ibang bansa. Walang nagawa ang pamilya kundi umalis sa bahay na iyon. Are you okay? Tanong sa kanya ni Thunder. Oo naman, gusto kong maawa sa kanila pero kailangan din nilang matuto. Proud na proud si Thunder kay Estela kaya niyakap niya na lamang ito. Agad din silang umalis sa bahay na iyon pero ang mga katulong ay nanatili para mapanatili pa rin ang kaayusan ng tahanang iyon. Pumunta naman sila ni Thunder sa bahay ng mga magulang nito kung saan medyo natatakot pa nga siya dahil alam niya na ayaw ng mga ito sa kanya dahil sa paninira ng tito at tita niya lalo na si Camille. Ngunit si Thunder, pinipisil-pisil ang kamay niya upang siya ay pakalmahin. Anak, masayang bati ng ina ng lalaki. Nagagalak ang ginang dahil nagbalik doon ang mahal nilang anak. Mabilis din itong ibinaling ang atensyon sa kanya. Patawad, iha. Naikwento na sa amin ni Thunder ang lahat. Patawad kung binalak namin na hadlangan ng pag-iibigan niyo. Paghingi ng tawad ng ginang sa kanya, ngunit ang mas hindi niya inaasahan ay ang yakapin siya nito, kaya napangiti na lamang si Estela. Oo nga pala, ma'am. Mayroon kaming hindi pa nasasabi sa inyo. Ang sabi ni Thunder. Ano yun, son? Medyo nahiya si Estela kaya nayuko siya. Paano ba naman, hindi pa nga sila kinakasal ay may nangyari na sa kanila ng anak ng ginang at may nabuo pa. Estela is pregnant. Magkakaanak na kami't magkakaapo na kayo. Napaawang ang labi ng ginang pero kalaunan, kulang na lang magtatatalon sa tuwa dahil iyon ang matagal ng ungot ng ginang sa anak kaya nga inarrange marriage nila ito. Saglit silang iniwan ng ginang upang sabihin sa asawa nito ang magandang balita. Kaya sa isa't isa nila ipinokos ang atensyon. Parang bukas na bukas gusto na kitang pakasalan. Sabi ni Thunder habang hinahaplos ang mukha niya. Kahit kailan na gusto mo'y pwede dahil buntis na ako. Magagawa ko pa bang magno? Mahina na lamang natawa ang lalaki sa naging sagot niya. Tsaka siya nito hinagkan sa labi. Natigil na lamang sila dahil bumalik na ang mami ni Thunder kasama ang asawa. Tinutukso-tukso si Thunder ng ama dahil daw sa pagiging sharpshooter nito dahil may nabuo agad. Ang asawa tuloy nito napapailing-iling na lang at siya'y napapangiti lang. Habang hindi pa lumalaki ang tiyan niya, nagpakasal na silang dalawa ni Thunder. Hindi rin naman papayag ang lalaki na kapag malaki na ang tiyan niya, tsaka lamang sila magpapakasal na dalawa dahil tiyak na siya'y mahihirapan. Ang gusto niya sana isang simpleng kasalan lamang ang mangyari, ngunit hindi pumayag si Thunder. Ang gusto nito ay isang napakagandang kasal para sa kanya, kung saan syempre nandoon ang mga mahal nila. Nandoon naman si Manang na sumusuporta sa kanya kahit na wala doon ang itinuring niyang pamilya.
Palakpakan ang kanilang narinig mula sa mga bisita nang maglapat ang labi nila ni Thunder. Puno ng pagmamahal nilang tinignan ng isa't isa, tsaka nagngitian, tsaka nagkaroon ng picture taking kasama ang mga bisita. Doon sila tumira ni Thunder sa binili nitong bahay, pero syempre, dumadalaw-dalaw sila ng lalaki sa dati niyang tahanan na hindi pa rin nila pinabayaan. Ang balita niya sa tito niya at sa pamilya nito ay simpleng namumuhay kasama ang isa sa kapatid ng asawa nito. Kahit na may hinanakit siya sa mga ito, naisipan niya pa ring dalawin. May mga kasama naman siyang bantay na iniwan ni Thunder para sa kanya. Stella, hindi makapaniwalang sabi ng kanyang tiyuhin. Kamusta na kayo? Yun lang ang kanyang nasabi. Mukhang hindi naman maganda ang lagay ng mga ito dahil noong dumating siya, iba ang nagbukas ng pinto para sa kanya at siya'y pinapasok. Mukhang nakikitira lamang ang mga ito. Ayos lang kami, kahit papaano'y nakakaraos. Ikaw, kamusta ka na? Balita ko'y kinasal ka na. Umuumbok na rin pala ang tiyan mo. Napapangiting sabi ng tiyuhin na halatang masaya para sa kanya kahit na hindi sabihin ng mga ito sa kanya ng diretsuhan. May konting tulong po ako sa inyo. Aniya at maya-maya pa, ipinasok na ng mga bantay ang ilang groceries na binili nila bago dumiretso dun. Nakakahiya naman sa iyo, iha. Kahit na hindi magandang naging trato namin sa iyo. Nakikita ko naman na nagbabago na kayo. Tsaka kumuha sa bag ng pera para iabot dito. Kung tatanggapin niyo po sana, pwede pa rin kayong magtrabaho sa kumpanya. Aniya at tumalikod, ngunit tinawag siya ng tiyuhin kaya ito ay kanyang nilingon. Salamat, iha. Naiiyak na sabi ng kanyang tiyuhin. Masasabi niyang may puso rin ng kanyang tiyuhin. Ang mag-ina lang talaga dito ang masama ang ugali at hindi naman niya nakita dahil natutulog pa daw. Matapos umalis sa bahay na iyon, umuwi na si Stella sa bahay nila ni Thunder kung saan sinalubong siya ni Manang. Hinahanap ka ng asawa mo, iha. Maya-maya ay bumaba din si Thunder. Nakauwi na ako. May ngiti sa labi na sabi niya kay Thunder na imbis na bigyang tugon ng sinabi niya, lumapit lang ito sa kanya at siya'y mahigpit na niyakap. Kala ko iniwan mo na ako. Anito, kaya mahina siyang natawa. Bakit ko naman iiwan ng ama ng anak ko at ng asawa ko? Dinalaw ko lang sila tito. May ginawa ba sila sa'yo? Mabilis na pag-iling ang naging tugon niya. Wala. Kapag pupuntahan mo ulit sila, isama mo ko. Tumango lamang siya sa asawa. Si Manang ay napapailing-iling na lang habang sila ay pinapanood. Hinaplos ni Thunder ang tiyan niya. Mabuti na nga lang at nawala na sa paligid si Manang kaya hindi na siya nakakaramdam ng hiya. What if maihabol pa natin ang isa? Gawin nating kambal. Dahil sa birong iyon, nahampas niya ang asawa. Hinagka na lamang siya ng asawa sa noo. I love you so much, wife. I love you more, my husband. Tsaka naglapat ang kanilang mga labi. Ang ngiti nito matapos ang kanilang halikan ay makahulugan kaya napailing-iling na lamang siya. Mukhang may magaganap na digmaan sa kanilang mag-asawa pagsapit ng gabi. Masasabi ni Stella na masaya na siya. Hindi na siya araw-araw malungkot at tungkol sa mga tunay niyang magulang, nadalaw niya na ang mga ito kasama si Thunder. Habang kung ang kumpanya naman na iniwan ng mga magulang niya ang pag-uusapan, siya na ang namamahala pero syempre tinutulungan siya ng asawa. Ngunit hindi pa rin talaga makapaniwala si Stella na ang fiancé ng kapatid niya noon na pinsan niya lang pala ay asawa niya na ngayon at masaya na silang namumuhay na magkasama at magkakaanak na.